Isang buwan na ang lumipas, sa wakas ay dumating na ang tagsibol sa Changrim. Ngunit, wala ni isang alagad na nasa ikatlong henerasyon ang nasisiyahan at napapanatag sa labas ng bayan sa bundok na Heng. Junior Brother Jun Mayong, inaasahan natin ang pinakamahusay para sa ating hinaharap, sabi ni Son Hee-il kay Jun Mayong. Junior Brother Son Hee-il, bakit ganyan ang pakikitungo mo sa magiging senior brother mo? Sagot ni Jun Mayong. Sinong tinawag mong junior brother? Masyado nang sumusobra ang mga biro mo, sabi muli ni Son Hee-il kay Jun Mayong. Hindi pa tayo nakasisiguro. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa darating na first flower promotion test? Sagot ni Jun Mayong. Ang first flower promotion test ay isang pagsusulit para sa mga alagad ng Changrim upang sila ay opisyal na kilalanin bilang isang alagad. Mayroong dahilan upang masigasig na maghanda ang mga alagad para sa pagsusulit na ito. Bagaman ang mga antas ng Marshall Brother ay karaniwang itinatag ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagtatalaga ng alagad, sa Changrim naman, ang antas ay pinagdedesisyonan batay sa resulta na kanilang nakuha sa first flower promotion test. Dahil dito, maaaring mangyaring tawagin ng isang tao ang isang tao na mas mataas ang resulta kaysa sa kanya bilang senior brother at tawagin naman siya nitong junior brother habang buhay. Ang senior brother ay isang senior brother at hindi na ito kailanman mababago. Ang resulta ng isang buwang mahabang pagsusulit ay tumutukoy sa antas para sa natitirang bahagi ng buhay ng isang tao. Mayroon tayong isang malaking problema, sabi ni Surin na biglang dumating. Narito na pala si Surin, sabi ni Jun Mayong, hindi ito ang oras para magbiro. Si Yigang Baek ay tila darating na sa loob lamang ng isang linggo, sabi muli ni Surin. Totoo ba iyang mga sinabi mo? Gulat na tanong ni Jun Mayong. Tama ka, maaaring mawala sa atin ang posisyon para maging pinakamataas na alagad. Narinig ko na karamihan sa mga taong isinilang na mayroong Tai-Yin Chi blockage ay mga henyo. Hindi natin maaaring hayaan na lumaki ang agwat ng kanyang puntos sa ating pagsusulit. Kailangan nating mag-aral ng magkakasama, sagot ni Surin. Napakadrama mo naman, kahit na siya ay matalino, ang pagsusulit ay magaganap na sa kabilang linggo. Ang aklat ng Adversity and the Treasures repertoire ay makikita lamang dito sa Changrim. Sa palagay ba ninyo ay nagawa na niyang mabasa ang mga ito? At nang dahil sa siya ay nagdurusa sa Tai-Yin Chi blockage, siguradong siya ay mahina pagdating sa martial arts. Kaya naman, paano niya magagawang makakuha ng mataas na resulta? Masyado lamang kayong natataranta, sabi naman ni Son Hee-il. Hindi pa man tapos magsalita si Son Hee-il, tinalikuran na ito ni Surin at Jun Mayong. Kailangan lamang nating ipagpatuloy ang ating mga ginagawa, pagpapatuloy na sabi ni Son Hee-il. Iwan na nga natin siya, tayo na lamang dalawa ang maghanda, sabi ni Jun Mayong kay Surin. Tama ka, umalis na tayo, sagot ni Surin, sandali, huwag ninyo akong iwan. Sasama ako sa inyo, sabi ni Son Hee-il kina Jun Mayong at Surin. Habang ang mga alagad na nasa ikatlong henerasyon ay hindi na natutulog para mag-aral ng walang pagsasaalang-alang sa araw at gabi. Sina Yigang naman ay dumating na sa Changrim, 3 araw bago maganap ang nakatakdang pagsusulit para sa mga alagad ng Changrim. Ilang araw ang lumipas, dumating na ang araw kung saan magaganap ang first flower promotion test. Nang mga sandaling iyon ay katatapos lamang ng oras para sa pagsusulit. Napakahirap naman ng pagsusulit na iyon, sabi ni Son Hee-il. Kahit na ako ay nag-aral, nahirapan pa din ako, sabi naman ni Jun Mayong. Sa wakas ay nakahinga na ako ng maluwag, nakapagsagot ba kayo ng maayos? Nakangiting tanong ni Yak Su-chan sa ibang alagad na kasama niyang kumuha ng pagsusulit. Nakahinga ka ng maluwag, ibig sabihin ba noon ay nasagutan mo ng maayos ang pagsusulit? Tanong ni Son Hee-il kay Yak Su-chan. Hahaha, pupunta na lamang ako sa aklatan ni Ama, siguradong ito na ang aking katapusan,
sagot ni Yaksu-chan. Bigla namang dumating si Jin Leon at kasama nito ang pinuno ng alagad ng ikalawang henerasyon ng Changrim na si Jinmo. Nais kong makita ang inyong mga reaksyon, ngunit, parang dapat ay hindi na lamang ako nagpunta. Ang aking mga juniors, kamusta naman ang pagsusulit? Tanong ni Jinmo sa mga bata. 40% lamang ng sagutang papel ang aking nasagutan, sagot ni Jun Mayong. Anong sinabi mo? Gulat na sabi ni Jinmo. Masama pa po ba iyon? Tanong ni Jun Mayong kay Jinmo. 40% lamang ang iyong nasagutan, sabi muli ni Jinmo. Hindi ba't ito ay dapat na isang papuri martial uncle, sabi ni Surin. Ito ay tradisyon na sa first flower promotion test na gawing mahirap ang mga gagawing pagsusulit upang turuan kayo na ang inyong hinaharap na landas ay magiging mahirap. Ang pinuno ng academy ang gumawa ng mga ito, noong panahon ko, 20% lamang ang aking nasagutan, paliwanag ni Jinmo. Nakahinga naman ng maluwag sina Surin, Jun Mayong at Son Hee-il dahil sa mga sinabi ni Jinmo. Huwag na kayong masyadong mag-alala, sabi naman ni Jin Leon. Martial Aunt Jin Leon, nagpunta ka ba sa pagsusulit bilang supervisor? Tanong ni Surin kay Jin Leon. Oo, bakit mo naman naitanong? Sagot ni Jin Leon. Nagawa mo bang makita ang sagutang papel ni Higang Baek? Ipinasa na niya kasi ito sa loob lamang ng 30 minuto. At pagkatapos, siya ay umalis na, sumuko na siguro siya dahil hindi niya kayang sagutan ang pagsusulit, sabi muli ni Surin. 3 araw ang nakalipas, hindi ito maaaring mangyari. Isa itong pagkakamali, ibig sabihin, nasagutan niya ang buong sagutang papel, gulat na sabi ni Son Hee-il. Bigla namang pagdating ni Higang, siguro ay hindi ako dapat nagpunta dito para tingnan ang resulta, sabi ni Higang. Higang, narito ka pala, paano mo nagawang maipasa ang pagsusulit? Tanong ni Surin kay Higang. Ang tagal nating hindi nagkita Surin at Junyong. Kamusta na kayo? Sagot ni Higang, Jun Mayong, hindi Junyong, sabi ni Jun Mayong bilang pagtatama ng kanyang pangalan. Talagang hindi ka panipaniwala, nasagutan mo ang lahat, kahit na 3 araw ka lamang nag-aral, sabi muli ni Surin kay Higang. Ito ay dahil sa siya ay isang nerd na nanatili lamang sa kanyang silid na nag-aaral sa buong buhay niya. O kaya naman, maaaring siya ay gumawa ng pandaraya, sabi naman ni Son Hee-il. Tumigil ka nga Son Hee-il, ano ba iyang mga sinasabi mo? Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan, sabi ni Surin kay Son Hee-il. Bigla namang dumating ang pinuno ng academy ng Changrim na nasa unang henerasyon na si Dusong. Higang Baek, naririto ka ba? Sigaw na sabi ni Dusong. Narito po ako, sagot ni Higang, bakit parang galit na galit ang pinuno ng academy, gulat na sabi ni Jun Mayong. Sabi ko na sa inyo, siguradong may ginawang kakaiba ang Higang Baek na iyan, sabi naman ni Son Hee-il. Naisip naman ni Surin na tama siguro ang mga sinabi ni Son Hee-il na si Higang ay talagang may ginawang pandaraya sa pagsusulit. Higang Baek, ikaw ay magiging aking alagad, gagawin kitang susunod na pinuno ng academy, sabi ni Dosong at agad na binuhat nito si Higang. Sandali lamang po, maaari po bang ibaba ninyo ako? Nahihiyang sabi ni Higang. Nako, pasensya ka na, masyado lamang akong natuwa kaya hindi ko napigilan ang aking sarili, sabi muli ni Dosong kay Higang. Ayos lamang naman po, sagot ni Higang, ano sa palagay mo? Ang pagiging pinuno ng academy ay gagawing simoy ang iyong buhay. Habang ang lahat ay pawis at lumilibot, maaari tayong umupo sa isang nakakapreskong kahoy sa beranda, sabi muli ni Dosong kay Higang. Ang pag-aaral at pananaliksik sa banal na kasulatan ay napakahalaga din. Ang bulwagan ng academy ay palaging itinuturing na tira-tirahan dahil lamang sa hindi sila gumagamit ng martial arts. Ngunit,
dumating ang araw na ang isang 16 na taon na batang si Yigang Baek ay nagawang masagutan ng tama ang pagsusulit. Ayon kay Dosung, ito ay isang biyaya na nagmula sa langit. Ayon pa kay Dosung, kung magagawa niyang makuha si Yigang, siguradong mababago niya ang lahat. Ipagpatawad po ninyo, pero, wala akong balak na gawin iyon. Sa ilang sandali, nakatakda akong makipag-usap sa Golden Needle Physician. Kailangan ko na pong umalis ngayon, sagot ni Yigang kay Dosung. Medyo napahiya si Dosung dahil sa pagtanggi ni Yigang at naisip nito na medyo matigas ang ulo ni Yigang. Ganyan siya kumilos dahil alam niyang mataas ang nakuha niyang resulta sa pagsusulit. Hindi ba niya alam kung gaano kaganda sa bulwagan ng academy, sabi naman ni Son Hee-il. Maganda ang iyong sinabi, ano ang iyong pangalan, tanong ni Dosung kay Son Hee-il. Ako po si Son Hee-il. Sagot ni Son Hee-il, ikaw pala iyong nakakuha ng 3 pwesto ngayon. Maaari kang sumali sa Research Academy Center, sabi muli ni Dosung kay Son Hee-il. Ano pong sinabi ninyo, iyan lamang po ba? Tanong ni Son Hee-il. Hindi maaari, hindi ganito ang aking inaasahang mangyari, sabi ni Son Hee-il sa kanyang isip. Marshal Brother Dosung, magtira ka naman ng iyong dangal, sabi ni Do Xian kay Dosung na biglang dumating. Hindi mo ba nakita ang swordsmanship ni Yigang? Siyempre, ang Jijum Pavilion ang nababagay para sa kanya, sabi naman ni Do Kang na dumating kasabay ni Do Xian. Pati ba naman ikaw Brother Do Kang? Sagot ni Dosung. Tingnan ninyo, narito ang Future Pavilion Master at ang Jijum Pavilion Master, sabi naman ng isang lalaki na kumuha din ng pagsusulit. Nais kong makapasok sa Jijum Pavilion, sabi naman ng isang babae, matapos makita ng ibang mga bata ang 2 Pavilion Master na dumating. Ang mga ito ay biglang nagsitayo, naisip naman ni Dosung na kailangan niyang makakuha kahit isang bata lamang upang maging kanyang alagad. Son Hee-il, di ba't sinabi mo kanina na, putol na sabi ni Dosung at paglingon nito sa kinatatayuan ni Son Hee-il ay wala na pala ito at bigla na lamang itong umalis. Matapos ang ilang sandali, si Yigang ay nagtungo na sa Medicinal Pavilion upang makausap ang Medicinal Pavilion Master. Nangyari ba talaga ang ganun? Talaga bang nais kang makuha ng mapagmataas na taong iyon? Mukhang maganda ang naging resulta ng iyong pagsusulit, tanong ni Do Gayan kay Yigang. Nag-aral ako ng mabuti para sa pagsusulit na iyon, sagot ni Yigang. Ang kalagayan ng iyong katawan ay kakilakilabot, masyado mo bang pinahirapan ang iyong sarili sa pag-aaral? Tanong muli ni Do Gayan kay Yigang. Wala na akong oras, pagkatapos kong dumating sa Changrim, hindi ako nakatulog dahil sa ako ay nagbasa ng mga aralin sa loob ng 3 araw, sagot ni Yigang. Kainaman, walang kahit isa sa miyembro ng angkan ng Baek ang magaling sa pag-aaral. Namana mo siguro iyan sa pamilya ng iyong ina, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Sobra akong nahirapan, tapos ganyan lamang ang sasabihin mo sa akin, sagot ni Yigang sa matandang lalaki. Hindi ba medyo kakaiba kung maglilingkod ako sa kanila bilang aking senior brother at senior sister, tanong muli ni Yigang. Hindi ko alam kay Surin, ngunit, si Jun Mayong ay marahil na mas matanda kaysa sa iyo, sagot ni Do Gayan. Ha, kung ganoon, iyan ba ang iniisip mo? Tanong ng Changrim Master na biglang dumating. Nariyan ka na pala Changrim Master, sagot ni Yigang. Kararating ko lang naman, kung ganoon, tinupad mo ang matagal ng hinihiling ng Divine Immortal Blade, tanong ng Changrim Master kay Yigang. Maswerte po ako, sagot ni Yigang, sa tulong ng dakilang espiritual na kapangyarihang kanyang may iwan kapag siya ay umakyat na, magagawa na nating ayusin ang katawan ni Yigang, sabi ni Do Gayan sa Changrim Master. Dahil sinabi ni Yigang na kailangan niyang makakuha ng mahusay na resulta sa kanyang pagsusulit, kailangan nating mabilis na magpatuloy upang gawin na ang ritual, sabi muli ng Changrim Master.
Kailan po tayo magsisimula? Tanong ni Yigang. Kailangan natin ng oras para manumbalik ang lakas ng iyong katawan. Kaya naman, gagawin natin ito sa lalong madaling panahon. Maaari na natin itong gawin bukas, sagot ng Chongrim Master. Maaari na ba nating i-konekta ang mga pangunahing ugat? Tanong muli ni Yigang sa Chongrim Master. Magiging mahirap ito para sa iyo para sa susunod na pagsusulit, sagot ng Chongrim Master. Ayos lamang po, ipagpaliban muna po natin ito ng higit pa sa 2 buwan, sabi muli ni Yigang. Bata, hindi mo ba talaga gustong mahiwalay sa akin? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Kailangan ko pang tapusing pag-aralan ang mga pamamaraan ng Heaven and Earth Blade, sagot ni Yigang. Dahil nais mong makibahagi habang nasa isang estado ng paghihigpit, ito ay aking isasaalang-alang. Tutulungan kita, sabi muli ng Chongrim Master kay Yigang. Tutulungan po ninyo ako, tanong muli ni Yigang. Chongrim Master, narito na po ako, si Jinmo, sabi ni Jinmo na biglang dumating. Tuloy ka, sagot ng Chongrim Master at naisip nito na tamang-tama ang oras ng pagdating ni Jinmo. Nais daw po ninyo akong makausap Chongrim Master. Ano pong kailangan ninyo sa akin? Tanong ni Jinmo sa Chongrim Master. Ito si Jinmo, siya ang pinuno ng mga alagad na namumuno sa mga alagad na nasa 2nd henerasyon. Siya ang makatutulong sa iyo, sabi ng Chongrim Master kay Yigang bilang pagpapakilala kay Jinmo. Hahaha, nakakahiya naman, ako ay isang alagad lamang na kulang pa rin sa maraming paraan, sabi ni Jinmo. Ayon kay Yigang, si Jinmo ay isa sa mga lumahok sa Dragon Phoenix Martial Association na naganap kamakailan. Nararamdaman ko ang iyong mga taon ng karanasan mula sa iyong tingin, sabi ni Yigang kay Jinmo. Taon ng karanasan ba kamo? Ganoon na ba ako katandang tingnan? Ako ay nasa mahigit 20 taong gulang pa lamang, sagot ni Jinmo. Nako, pasensya na po, nahihiyang sabi muli ni Yigang. Tutulungan kita para sa iyong 2nd pagsusulit. Kaya mo na bang gumalaw? Tanong muli ni Jinmo kay Yigang. Opo, sagot ni Yigang. Yigang, sandali lang, may nais akong sabihin sa iyo, sabi ng Chongrim Master kay Yigang bago pa man ito tuluyang lumabas. Ano po iyon? Tanong ni Yigang, hindi mo kailangang alalahanin ang ranggo ng mga pagsusulit. Ang kahalagahan lamang ng First Flower Promotion Test ay upang malaman kung ang isang alagad ay karapat-dapat para maging isang alagad nito, sagot ng Chongrim Master. Naiintindihan ko, tatandaan ko po ang inyong mga sinabi, sabi muli ni Yigang. Maaari ko po ba kayong tawaging Martial Uncle Jinmo? Tanong ni Yigang kay Jinmo. Bueno, magpapasya kami kung ano ang maaari mong itawag sa akin sa sandaling ikaw ay opisyal na makapasok. Sa ngayon, tawagin mo muna akong Jinmo, sagot ni Jinmo. Sige, ikaw ang bahala, sabi muli ni Yigang, mayroon kang masiglang mukha sa kabila ng iyong maselang hitsura, sabi naman ni Jinmo. Salamat kung ganun, sagot ni Yigang, balik tayo sa ating pag-uusapan. Hindi madali ang 2nd pagsusulit, hindi lamang ito magtatapos tulad ng naunang pagsusulit na ginawa mo. Ang Qinggang, ang swordsmanship, ang kamao, ang mga sipa, at ang pangloob na enerhiya. Ang mga ito ay masusubukan sa iba't ibang pamamaraan. Ang una ay ang paggamit ng Qinggang, ang layunin nito ay upang mangalap ng mga sagradong halamang gamot. Iyon ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa bulwagan ng herb flower upang makita ang mga espesimen ng mga sagradong halamang gamot na iyon. Pero, kailangan mong mag-ingat, paliwanag ni Jinmo. Mag-ingat para saan? Tanong muli ni Yigang, malalaman mo kapag nakarating na tayo doon, sagot ni Jinmo. Narating na ni Yigang at Jinmo ang bulwagan ng herb flower. Umalis kayo dito, isang malakas na sigaw ni Yib Sunam. Sunam, maaari bang huminahon ka? Sabi ni Jinmo kay Yib Sunam. Sa palagay mo ba ay dapat akong maging mahinahon ngayon, Senior Brother Jinmo?
Siguradong magagalit ang Herb Flower Hall Master kapag nalaman niyang nagpunta dito ang batang iyan, sabi muli ni Yib Sunam. Si Yib Sunam ay isang alagad ng ikalawang henerasyon na miyembro ng Herb Flower Hall. Ang lahat ng mga plano ng bulwagan ng Herb Flower ngayong taon ay sinira ng batang iyan. Paano naging makatwiran na ubusin niya ang lahat na maaaring maihatid natin sa mas maliit na mga sekta, pagpapatuloy na sabi ni Yib Sunam. Kung ganoon, humihingi ako ng paumanhin dahil sa palagi kong paggamit ng mga naghihimalang gamot, sabi ni Yigang. Niloloko mo ba ako? Sabi muli ni Yib Sunam. Sunam, tumigil ka na. Ang pagtulong kay Yigang ay isang utos na nagmula sa Chongrim Master, sabi naman ni Jinmo. Totoo ba iyang mga sinasabi mo? Bakit naman gagawin iyon ng Chongrim Master? Gulat na sabi ni Yib Sunam. Kung ganoon, wala na akong ibang pagpipilian pa, sumunod kayo sa akin. Ikaw, huwag kang hahawak sa kahit na ano sa loob, pagpapatuloy na sabi ni Yib Sunam. Kapag nalaman ng iba na nagpunta tayo dito, iisipin nila na susubukan nating nakawin ang mga sagradong gamot, sabi ni Jinmo kay Yigang. Iyan din nga po ang aking naiisip, tara na, pumasok na po tayo sa loob, seryosong sabi ni Yigang at tuluyan na silang pumasok sa loob. Narito ang mga espesimen na makikita sa Spirit Heaven Valley kung saan magaganap ang pagsusulit, sabi ni Yib Sunam. Kung ganoon, ang lahat ng iyan ang mga kokolektahin sa araw ng pagsusulit, tanong ni Yigang. Tama ka, mayroon itong kabuoang bilang na 99. Sa dami ng iyong makukuhang tama, sa pagdami din ng sagradong gamot na mapapakinabangan, sagot ni Yib Sunam. Pero, bakit kulang ito ng isa? Tanong muli ni Yigang kay Yib Sunam. Ang pwesto na iyan ay para lamang sa isa sa 3 elemento ng Holy Flower. Ang Holy Flower ay isang bihirang sagradong halamang gamot na may bulaklak na magkakaiba ang kulay ng talulot. Ito ay huling natuklasan 60 taon na ang nakalilipas, at sa ngayon, sa mga kwento na lamang ito nakikilala. Kaya naman, kung iniisip mo na mahanap ito, ngayon pa lang ay sumuko ka na, sagot ni Yib Sunam. Anong uri naman po ng bulaklak ang isang ito? Tanong muli ni Yigang. Iyan naman ang Ghost Soul Herb. Tinawag iyang Ghost Soul Herb dahil gustong-gusto ng mga multo ang bulaklak na iyan, sagot muli ni Yib Sunam. Kumakain ng sagradong halamang gamot ang mga multo? Tanong ni Yigang. Oo, pero, mahirap kolektahin ang isang iyan dahil sa oras na mamulaklak ang mga iyan, kinakain sila ng mga multo, sagot ni Yib Sunam. Teka lang, bakit ka nakatingin sa akin? Tanong naman ng matandang lalaki kay Yigang. Nang mga sandaling iyon, isang lalaki ang nagmamadaling dumating. Senior Brother Yib, parating si Master, sabi ng lalaki kay Yib Sunam. Sobra namang nagulat si Yib Sunam sa sinabi ng lalaki. Ghost Soul Herb nga ba ang tawag sa isang ito? Sabi ng matandang lalaki at hinawakan nito ang Ghost Soul Herb. Matapos itong hawakan ng matandang lalaki may biglang nangyaring kakaiba sa kanya. Anong nangyayari sa akin? Ang aking espiritual na kapangyarihan ay nag-oomapao, sabi ng matandang lalaki. Matapos nang nangyari sa matandang lalaki, ang Ghost Soul Herb ay nalanta at nasira. Anong nangyari? Bakit nagkaganyan ang Ghost Soul Herb? Natatarantang sabi ni Yigang. Yigang Bek, parating na si Master, bilisan mo na. Maaari na kayong lumabas, sabi ni Yib Sunam kay Yigang. Sige po, aalis na ako, sagot ni Yigang, natapos na agad ninyong tingnan lahat, tanong muli ni Yib Sunam. Sobrang matalino si Yigang, huwag ka nang mag-alala, sabi naman ni Jinmo. Hahaha, maraming salamat po, sagot ni Yigang, hindi naman siguro tayo nakita, nag-aalalang sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Hindi ko alam, pero, siguraduhin mong makakakuha ka ng Ghost Soul Herb sa pagsusulit, sagot ng matandang lalaki. Masarap ba? Tanong ni Yigang, ito ay talagang kahanga-hanga, sagot muli ng matandang lalaki.
Makalipas ang ilang sandali, dumating na si Doyong sa bulwagan ng herb flower. Nagpunta dito si Yigang, ano naman ang ginawa niya dito? Tanong ni Doyong kay Yib Sunam. Ito ay utos ng Chongrim Master, ipinakita ko sa kanya ang mga sagradong halamang gamot. Pero, umalis din siya matapos ang 15 minutong paglilibot, sagot ni Yib Sunam. Napakayabang talaga ng batang iyon, minemorya niya ang mga sagradong halamang gamot ng ganoon kabilis, sabi muli ni Doyong. Tama po kayo, ako nga, inabot ako ng ilang araw bago ko na memorya ang lahat ng mga sagradong halamang gamot, sabi muli ni Yib Sunam. Buksan mo nga ang mga espesimen, titingnan ko kung talagang pinangalagaan mo ang mga ito, sabi muli ni Doyong. Siyempre naman Master, inalagaan ko talaga ang lahat ng mga ito, nagmamalaking sagot ni Yib Sunam. Matapos buksan ni Yib Sunam ang lalagyan ng mga espesimen, sobrang nagulat si Doyong sa kanyang nakita. Anong nangyari? Sabi mo ay pinangalagaan mo ang mga ito, pero, anong nangyari sa Ghost Soul Herb? Galit na sabi ni Doyong, totoo po ang sinasabi ko Master. Sigurado po akong maayos pa yan kanina, pinangalagaan ko ng maayos ang lahat ng mga ito, pero, anong nangyari, bakit ito ay natuyo at namatay, sagot ni Yib Sunam. Makalipas ang ilang araw, sa bundok ng Heng Spirit Heaven Valley. Magaganap na ang ikalawang pagsusulit na susubok sa Qinggang ng bawat nagnanais na makapasa sa pagsusulit. Ang inyong magiging layunin ay makakuha ng mga sagradong halamang gamot dito sa Spirit Heaven Valley. Ang inyong ranggo ay ibabatay sa bilang at katangian ng inyong makukuhang sagradong halamang gamot. Ang takdang oras ng inyong pagkuha ay hanggang sa paglubog ng araw, paliwanag ni Yib Sunam sa mga batang kukuha ng pagsusulit. Nararamdaman mo ba? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Talagang nararamdaman ko ito, hindi pa ako nakapunta sa isang lugar kung saan, ang espiritual na kapangyarihan ay napakarami, sagot ni Yigang. Tama ka, dito, maaari kang magpalaki ng mga sagradong halamang gamot sa loob lamang ng 10 taon na karaniwang umaabot ang normal na pagtubo nito sa loob ng 100 taon. Hindi ako makapaniwalang ang mga babong taga Chongrim na iyon ay may itinatagong ganitong uri ng kayamanan, sabi muli ng matandang lalaki. Tingnan mo ang kanyang kasuotan, iniisip ba niya na nababagay ang ganyan sa ganitong pagkakataon? Paano niya magagawang makakuha ng mga sagradong gamot kung ganyan ang kanyang kasuotan sa buong araw, sabi ni Son Hee-il. Hee-il, kailangan mong maging isang disenteng tao ngayon, sabi ni Jun Mayong kay Son Hee-il. Hindi ako makapaniwalang nakakarinig ka ng mga ganyang salita mula kay Jun Mayong, sabi naman ni Surin at agad nitong nilapitan si Yigang kasama si Jun Mayong. Kung ang iyong mga manggas ay maluwag, mahihirapan kang magtipon ng mga sagradong halamang gamot. Sandali lamang at aayusin ko ito para sa iyo, sabi ni Surin kay Yigang at tinulungan nito si Yigang upang ayusin ang kasuotan nito. Ang iyong dalang asada ay mukhang mapurol, sabi naman ni Jun Mayong. Maraming salamat sa inyo para sa pagtulong sa akin, sabi naman ni Yigang kina Surin at Jun Mayong. Ano bang ginagawa nila? Akala ko ba ay ayaw nilang matalo? Pero, bakit nila tinutulungan ang Yigang Bek na iyon? Sabi naman ni Son Hee-il. Magsisimula na tayo sa oras na tumaas ang araw, kaya naman, maghanda na kayong lahat. Ang inyong unang kailangang pagtagumpayan ay ang talampas na ito. Palaging may iilan na nasasaktan sa kanilang mga binti at braso sa daan pababa dito. Kaya naman, mag-iingat kayong lahat, paliwanag ni Yib Sunam sa mga bata. Dumating na ang oras, ang lahat ay isa-isa nang bumaba sa talampas. Habang si Yigang naman ay nakatayo pa din at pinanunood ang iba habang bumababa. Yigang, anong ginagawa mo? Kung hindi ka pakikilos ngayon, mauunahan ka ng iba sa mga magagandang sagradong halamang gamot, sabi ni Surin kay Yigang. Dahil marunong ka namang gumamit ng sorcery, maaari mong gawin na sumunod sa akin, sagot ni Yigang.
Matapos noon, si Yigang ay mabilis na tumalon sa talampas. Ang ginawang ito ni Yigang ay sobrang ikinagulat ng ibang kumukuha ng pagsusulit. Floating magic ba ang kanyang ginawa, o kaya naman, pinagaan lamang niya ang kanyang buong katawan? Gulat na sabi ni Surin. Biglang naisip ni Surin ang sinabi sa kanya ni Yigang na dahil sa siya ay marunong gumamit ng sorcery, maaari siyang sumunod dito. Ayon pa kay Surin, dahil sa ginawa ni Yigang, maaari nitong makuha ang lahat ng magagandang sagradong halamang gamot. Kaya naman, naisip nga ni Surin na gamitin ang sorcery upang sumunod kay Yigang upang hindi siya maunahan nito. Gayahin ang pamamaraang ginawa ni Yigang, sabi ni Surin at agad din itong nakababa ng mabilis sa talampas. Surin, sandali, huwag mo kaming iwan dito, hintayin mo kami, sabi ni John Mayong. Bilisan na din natin, sabi naman ni Son Hee-il, makalipas ang ilang minuto. Matapos magsibaba ng mga bata, si Yib Sunam ay naiwan mag-isa sa ibabaw ng talampas. Ipinadala kita dito bilang inspector, pero, anong ginagawa mo? Umiidlip ka lang, sabi ni Doyong na biglang dumating. Pasensya na po master, ano pong ginagawa ninyo dito ng ganitong kaaga? Tanong ni Yib Sunam kay Doyong. May maganda kasi akong nararamdaman, karaniwan, ang Spirit Heaven Valley ay hindi binubuksan para sa iba maliban na lamang sa First Flower Promotion Test. Pero, dahil kailangan ko ng espesimen ng Great Ghost Soul Herb, nagdesisyon ako na magpunta dito. Nagiging mas matindi ang espiritual na kapangyarihan ng Spirit Heaven Valley. 60 taon na mula nang namulaklak ang tatlong elemento ng Holy Flower. Sa aking palagay, ito na ang oras upang mamulaklak ulit ito, paliwanag ni Doyong. Kung ganoon, tayo po ang dapat na maghanap ng mga ito at hindi ang mga bata, sabi muli ni Yib Sunam. Hindi mo ba alam ang tungkol sa tradisyon, ang mga bata lamang ang maaaring mangolekta ng mga sagradong halamang gamot sa Spirit Heaven Valley. Hindi ko pa nakita ang tatlong elemento ng Holy Flower. Kaya naman, may hinala ako na mangyayari na iyon ngayon, sabi muli ni Doyong. Sa ilang sandali pa, mayroong liwanag na animoy kidlat ang biglang lumitaw sa di kalayuan sa ibaba ng talampas. Master, nakita po ba ninyo ang liwanag na iyon? Gulat na tanong ni Yib Sunam kay Doyong. Oo, nakita ko, sagot ni Doyong at ito ay sobrang gulat din. Sa tingin mo ba, ang liwanag na iyon ay may kinalaman sa pamumukadkad ng tatlong elemento ng Holy Flower? Tanong muli ni Yib Sunam. Siguro, sagot ni Doyong, ng mga sandali ding iyon. Swerte, nakakita ako ng spirit water, sapat na itong nakuha ko para ako ay mapunta sa unang ranggo, sabi ni Son Hee-il. Pero, naisip ni Son Hee-il na upang siya ay maging pinuno ng mga alagad, kinakailangan pa niyang makakuha ng mga pambihirang sagradong halamang gamot. Ang makapal na hamog ay sobrang makatutulong sa kanya upang magawa ito. Ngunit, biglang may narinig na isang napakalakas na sigaw si Son Hee-il na nagmula sa di kalayuan. Matapos ang sigaw, nakarinig muli si Son Hee-il ng tunog na nagmumula naman sa isang taong nanghihina. Kaya naman, nagdesisyon siyang puntahan ito, matapos marating ang kinaroroonan ng narinig na tunog. Nadatnan ni Son Hee-il si Yang Won na nakalagpak sa lupa at walang malay. Yang Won, gumising ka, anong nangyari sa iyo? Sinong may kagagawan nito? Sabi ni Son Hee-il. Bigla namang dumating si Jun Mayong, anong nangyari? Nakarinig ako ng malakas na sigaw, sabi ni Jun Mayong. Wala naman siyang anumang sugat, nawalan lamang siya ng malay, sabi ni Son Hee-il sa kanyang sarili. Hee-il, anong ginawa mo kay Yang Won? Tanong ni Jun Mayong kay Son Hee-il. Wala na siyang malay nang dumating ako dito, sino kaya ang may kagagawan nito? Sagot ni Son Hee-il. Habang papunta ako dito, nakita ko din si Suchan na walang malay, sabi muli ni Jun Mayong. Anong nangyari? Hindi lamang iisang tao ang nagkaganito.
Sino ang may kagagawan nito? Mayroon sigurong umatake sa kanila para agawin ang nakuha nilang sagradong halamang gamot, gulat na sabi muli ni Son Hee-il. Hindi naman siguro, mukha namang walang kakaibang nangyari sa kanila. Nawalan lamang siguro sila ng malay, kung totoo man iyang mga sinasabi mo. Sana ay nawala na ang mga laman ng sisidlan na daladala ni Yang Won. Ang tanging sigurado lamang tayo ay may isang tao na ang nais gawin ay ang puntiryahin ang mga alagad ng ikatlong henerasyon, sabi muli ni Jun Mayong. Sa ilang sandali pa, may narinig muling isang malakas na sigaw sina Jun Mayong at Son Hee-il at agad nila itong pinuntahan. Jun Mayong, mayroon na naman dito, sabi ni Son Hee-il kay Jun Mayong. Ngunit, paglingon ni Son Hee-il kay Jun Mayong, natomba si Jun Mayong at nawalan na din ng malay. Sandali, Jun Mayong, anong nangyari sa iyo? Gumising ka, sabi ni Son Hee-il at agad na nilapitan nito si Jun Mayong. Ayon kay Son Hee-il, paanong naatake ng ganoon kadali si Jun Mayong? Ang galing kasi nito sa martial arts ay pinakamataas sa lahat ng alagad na nasa ikatlong henerasyon. Biglang may narinig na yabang si Son Hee-il, at ang yabag na ito ay nagmula sa likod ng isang puno. Paglingon nito sa pinanggalingan ng yabag, nakita nito si Yigang. Ikaw ba ang may kagagawan nito? Tanong ni Son Hee-il kay Yigang. Kanina, bago pa man ang kasalukuyan, ngayon na nakakain na ako ng maayos, magagawa ko ng maghanap ng sagradong halamang gamot upang makakuha ng maraming puntos, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Tama ka, isang kahihiyan kung hindi ka makakahanap ng Ghost Soul Herb, sagot ng matandang lalaki. Tingnan mo iyon, medyo malakas ang espiritual na kapangyarihan ang nagmumula sa bandang iyon, sabi muli ni Yigang. Matalas ang iyong mga mata, tiyak na may isang bagay doon, pagkatapos mong makita kung paano nag-uumapaw ang espiritual na kapangyarihan sa lugar na iyon, sabi naman ng matandang lalaki. Pagdating ni Yigang at ng matandang lalaki sa lugar, may nadatnan silang isang batang lalaki na naroon. Sa ilang sandali pa, mayroong isang hayop na biglang umatake sa batang lalaki. Ang batang lalaki ay animoy kinuryente at pagkatapos, ang batang lalaking ito ay nawalan din ng malay. Matapos mapansin ng hayop si Yigang ay bigla itong umalis. Ang hayop na iyon ay isang kulay asul na lobo. Susundan ba natin ang hayop na iyon? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Ang hayop na iyon ay mukhang isang spirit animal, bilisan mo, sundan natin iyon, sabi naman ng matandang lalaki at agad nga nila itong sinundan. Balik sa kasalukuyan, Yigang Bek, ikaw ba ang may kagagawan nito? Tanong ni Son Hee-il kay Yigang. Nagulat naman si Yigang sa sinabi ni Son Hee-il sa kanya. Iniisip niya na ako ang may kagagawan nito, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Siyempre, hindi ikaw, ang may kagagawan nito ay ang lobo na iyon, sagot ng matandang lalaki kay Yigang. Ikaw ba ang gumawa nito kina Jun Mayong at sa iba? Tanong muli ni Son Hee-il kay Yigang. Hindi, ang may kagagawan nito ay ang hayop na iyon, sagot ni Yigang at itinuro nito ang lobo na nakatuntong sa katawan ni Jun Mayong. Ang lakas ng loob mong tawaging hayop si Jun Mayong, galit na sabi muli ni Son Hee-il kay Yigang at inatake nito si Yigang. Bakit ganoon? Hindi ba niya nakikita ang kulay asul na lobo na iyon? Sabi naman ni Yigang sa kanyang isip. Paulit-ulit na inatake ni Son Hee-il si Yigang. Son Hee-il, sandali. Maaaring huminahon ka muna sandali, pakinggan mo muna ang sasabihin ko sa iyo, sabi ni Yigang kay Son Hee-il. Hindi nakinig si Son Hee-il kay Yigang at nagpatuloy pa din ito sa pag-atake. Ngunit, sa pag-atakeng iyon, si Son Hee-il naman ay inatake ng lobo at ito ay unti-unting nanghina. Anong nangyari? Hindi ko man lamang nakita ang pag-atakeng iyon. Sigurado akong hiniling mong mangyari ang lahat ng ito, sabi muli ni Son Hee-il at ito ay tuluyan ng nawalan ng malay. Ang mga spirit animal ba ay karaniwang hindi nakikita ng mata ng mga tao? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki.
Narinig ko noon na nagagawa ng mga spirit animal na may tago ang kanilang mga sarili, sagot ng matandang lalaki. Paalis na ang lobo, sabi ni Yigang, sa aking palagay, ang lobo na iyan ay may hinahanap na partikular na sagradong halamang gamot. Napansin mo ba kanina, para bang may hinahanap siya sa mga sisidlan ng mga batang kanyang inatake, gusto din ng mga hayop ang sagradong halamang gamot, narinig ko na ninanais ng mga spirit animal ang pinakamatataas na sagradong halamang gamot, sagot ng matandang lalaki, kung ganoon, dapat pala talaga nating sundan ang lobo na iyon dahil ito ang makakapagturo sa atin upang mahanap ang mga magagandang sagradong halamang gamot, sabi muli ni Yigang.